Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is May 29, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung ating series ng ating devotion is muli muna nating talakayin yung naging series natin last week para dun sa mga tao na bago lang na tagapanood or tagapakinig ng ating tinatalakay sa ating mga Bible verse or devotion. So, yung naging series namin last week ay Warrior of Love. So, sino bang tao or sino man yung hindi kayang ipaglaban kung talagang mahal mo na may puso, may utang, ipaglalaban mo yan. Yung warrior ka ng love. Grabe yung love na mayroon tayo. Iba talaga yung impact ng love kung talagang mahal mo talaga. Kung totoo o pure yung love. Yung best example natin ng love is si God. Yung pagmamahal ni God sa atin is napakagrabe. Imagine, yung nag-iisa niyang anak is pinabayaan niya maghihirap, ako sa krus, mamatay para doon sa kasalanan ng hindi naman ginawa ng kanyang anak na kasalanan natin. Grabe yung pagmamahal sa atin ni God at ng Panginoon sa Kristo. So, ayun, yung naging series namin last week. So, yung naging series natin ngayong araw ay God's Catalyst in Shaping History. So, pag sinabi kasi natin catalyst, ito yung pwedeng maging tao o pwedeng pangyayari o yung binago niya in shaping history. For example na lang nito is yung ginawa ni God at ginawa ni Panginoon Jesucristo, yung naging catalyst siya. Kung, di ba, nung bata pa lang tayo, baby tayo, wala tayong alam dyan. Wala tayong alam kung ano bang ginawa ni Panginoon Kristo sa atin. Pero nung nalaman natin, yung habang tumatanda tayo na tinubos pala tayo ni Panginoon Kristo sa ating mga kasalanan, iba naging impact sa atin. Parang nagbago tayo. Iba yung naging natin sa mundo. Diba? Siya yung naging catalyst, God's catalyst natin. Bakit? Nung nalaman natin yung sa gospel, yung salita ng Diyos, is nabago tayo. So, ang Bible verse na tatalakayin natin yung araw ay Joshua chapter 1 verse 7 to 9. So, sabi dito in Tagalog, basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang inyong loob, subukin mo mabuti ang kautosang binigay sa inyo Moses. Huwag kang susuway at huwag kaligtaan basahin ng aklat. Pagbulay-bulayan mo iyon at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasa doon. Sa ganon, maging masagana at matagumpay ang iyong panunumbay. Tandaan mo ang bilin ko, tumatag at lakasan mo ang loob. Huwag kang matakot o mawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh. So, para lumawak yung ating talakayan sa ating Bible verse or sa ating talakayan is dumako tayo sa ating teaching at application. Ang una sa ating teaching ay a successful leader is obedient to the word of God. So, successful obedient daw natin is yung parang naging word of God. So, sa number 2, a successful leader is saturated with the word of God. So, yung totoo daw na leader or successful na leader is saturated siya sa mga salita ng Diyos. A successful leader is empowered by the presence of God. So, iba talaga impact ng presence ni God. Kung yung isang tao na naging leader is na-success, so naging successful is na-empower o nababigyan siya ng pangyarihan ng Diyos. So, ay lang po para sa araw na to na may natutunan tayo sa ating pakikinig at panonood. And God bless to all.